Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito po sa Dambana ni Jesus, ang banal na salita sa loob ng seminaryo ng misyon ng Kristong Hari, lungsod ng Quezon. Tayo po ngayon ay nasa 11 linggo ng karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest of the Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang papuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang papuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang 11 linggo sa karaniwang panahon ng simbahan. Samantalang nagdiriwang din tayo ng 500 pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bansa. Ang misa ng alas 8 ayon sa mga Divine Word Missionaries ay patungkol sa mga ALS, yung mga dropouts, yung mga out of school. Panalangin natin sila sa misang ito. Bago natin pagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang lahat ng ating pagkukulang sa Panginoong ating Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubahayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Manaming magpangyarihan, lakas na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya hinihiling namin na kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahanga-hangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapapababa ko ang matataas na kahoy at maitataas ko yaong mabababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito, at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod.
Patuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Sa iyong mga salita, Alleluia, 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 Alleluia. Wikain mo kung nakikinig ako sa mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita na ating kaligtasan ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos nyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik ng mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong papagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing paghari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng mga puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa.
Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipaniliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Sa unang pagbasa, sabi ni Propeta Ezekiel, si Yahweh mismo ang magtatanim ng cedar tree sa itaas ng bundok. At lalago ito, magiging pinakamalaki sa lahat ng mga punong kahoy. Sa Ebanghelyo, pinalawanag ni Jesus na ang paghahari ng Diyos darating dahil sa biyaya ng Diyos. Gaya ng pag nagtanim tayo, tutulog lang tayo, tutubo yan. Gaya ng binhing inihahasik at puno ng mustasa. Kaya sa ikalawang pagbasa, sinabihan tayo ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob. Akala nyo hindi lumalago yung kaharian ng Diyos? Gaya yan ng binhi na nasa ilalim ng lupa. Ngayon, wala tayong sedro. Kaunti ilang karanasan ko sa pagsasaka. Pero ilang taon na kaming nagtatanim ng kawayan. Nananawagan ako na magtatanim tayo ng 1 bilyong kawayan, 1 bilyon sa 2030. Sapagkat 2030 ang deadline na sinasabi ng mga scientist. Kapag dumating ang 2030, hindi natin napigil ang 1.5 degrees, ititigil natin doon. Ang pag-init ng planeta, tuloy-tuloy na yung climate change, at itong namamatay ngayon sa COVID, walang-wala sa kalingkingan yan, sa mamamatay at maghihirap kapag ang climate change ay umusad na at hindi napipigil. Kaya yung 1 bilyon po na kawayan, bilyon-bilyon na carbon dioxide ang sinisipsip niyan. Mas maraming sinisipsip ang kawayan, 35% kaysa pangkaraniwang puno. Kaya nagtatanim kami. Sa pinakamataas na bundok sa Montalban, binigay sa amin ng DNR, Mount Ayaas. Ang aming tinatanim ay yung Philippine Giant Bamboo, Dendrocalamus asper. Makikita ninyo po, noong nanguha kami ng labong niyan, ang laki. Kaya yun ang aming tinatanim. Mas mabilis din siyang lumaki. Tapos nakakain pa yung labong. Naglalaway ang mga kamag-anakan kong Ilocano kung may saluyot yan at saka labong. So marami siyang kapakinabangan. Babawasan niya ang pagbaha, maraming trabaho, kasi gagawin naming mga furniture yan at saka construction materials. Kaya lang, mahirap din itanim yan. Kaya ilang seminar ang aking sinamahan, may magagaling na magtatanim ng bamboo dyan sa UP Los Baños. Pinangungunahan na ng aming presidente sa Philippine Bamboo Society of Advocates, si Dr. Florentino Tesoro. Ang daming alam sa kawayan yan. Siya ang nagturo sa akin. So yung nurturing, ang nais kong ibahagi sa inyo, na yung Philippine Giant Bamboo, halos kasing laki lang ng daliri. Pag tinanim yan, lalagay sa plastic, sana may degradable plastic ang gagamitin, ayusin mo yung lupa, tapos pabayaan mo na dyan. Raan ng ilang 6 na buwan, mga 1 metro na yan, pwede nang itanim yan. Pag itinanim naman, maghihintay ka na lang ng 3-4 na taon, pwede mo nang i-harvest yung mga poles. Gaya ng sinabi ng Ebanghelyo, naranasan ko na kailangan lang
ihanda mo yung pagtamnan. Pagkatapos, wala ka na magagawa daw. Halimbawa, nung nag-Ulysses, dami sana naming nagawa na. Andyan ang mga Rotary Clubs, andyan ang mga Lions, at saka andyan ang mga obispo at mga kaparian. Tumutulong dahil binigyan kami ng 600 hectares, tatamnan ng kawayan. Pero wala kang magawa. Maghihintay ka na lang. Lalo na nung nag-Ulysses, dami sana na namin na nga na seedling, inanod lahat yun. Nasa Diyos ang paglago ng kaharian ng Diyos din, ng kaniyang kaharian. Ano ang ating magagawa? Ihahanda natin yung lupa. Lalong-lalo na ang bibigyang diin ko ngayon. Yung pinaka magandang lupa, pangunahing lupa na ihahanda para sa kaniyang kaharian ay yung Catholic family. Pag hindi nahanda dyan ng ayos, mahirap na yan pag dumating sa mga kaparian mag-aaral sa Catholic school. Yung first 5 years, yan ang pinakamagandang panahon na ihanda ang mga bata. Anong sabi ni Bishop Baron? Andyan sa family, prepare the soil so that it will be easier for the child to proclaim that Jesus is Lord. Kaya kayo, Katolikong pamilya, ayusin ninyo na maturuan ng mga bata yung tamang values, tapos magbibigay kayo ng magandang halimbawa. Minsan kahit hindi man nasasabihan ng mga bata dahil ang nakikita niyan yung action eh. So kailangan ngayon ang kaharian ng Diyos diyan nakaugat sa mga pamilya, kasi ganyan ang evolution eh. Ang mga bata ang tagal na alagaan. Hindi yan kagaya ng mga rhinoceros, pag pinanganak, mahulog, tatayo na yan in 2-3 minutes. Yung mga bata hanggang mag-college, aalagaan mo pa. Di ang tagal na panahon na may influence ka doon sa kanilang values. So ihandaan nyo lang, kasi hindi nyo rin mahahawakan yung damdamin ng bata eh. Merong mga charismatic ang pamilya, sinasama. Pagkatapos ngayon, atheist na yung anak. Nasa Diyos yan. Basta, malinis ang iyong budhi. Sasabihin mo, Panginoon, pinaubaya ko na sa iyo ang aking anak. Hinanda ako na yung lupa. Tinanim ko yung iyong salita sa kanyang puso. Kung maging atheist na siya, magda-drugs, o kung magiging masamang tao, kaawaan niya na lang. Tapos magdadasal ka na magbabalik uli yun. Dahil marami ding pangyayari na nagrebelde yung bata, pero dahil sa pagtitiis ng ina, nakikita ng anak na lagi siyang pinagdadasal, mas religious pa ngayon kaysa mga nagpapari. Ilang beses ko nang naranasan. So kagaya ng pagtatanim ng iniyawi ng sedro na magiging mayabong. Gaya ng pagtatanim ng binhi, paghasik ng binhi. Gaya ng pagtatanim ng mustasa na napakaliit na binhi, pero lalaki daw. Iba yun kaysa mustasa natin dito. Yung mustasa natin dito parang pitsay. Iba yung mustasa doon sa Palestina noong panahon ng Panginoon. Kaya yun ang ating ipagdasal. Na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ang tangi nating magagawa in proclaiming the gospel and in raising Catholic human beings, prepare the way of the Lord. Ayusin nyo lang. Huwag niyang sigsigin yung bata kasi magpare ka. Lumabas eh. Dahil yung nanay ang may... Huwag mong pilitin. Handa mo lang. Magdasal ka lagi dyan. Kung hindi magpapare, hindi kalooban ng Diyos yan. Mamaya, maghahasik ng lagim lang yan pag pinilit mong maging pare. Nangyari sa amin. Nung nanay ang may bukasyon, napahiyaan naman yung anak, nagpare, nung namatay ang nanay, nagwala na, lumabas na.
ihahanda ang pagtatamnan ng salita ng Diyos. Gawin niyo lang yung lagi ninyong ginagawa. Pero kung ang puso ninyo nasa Panginoon, makikita ng mga bata yan kahit wala pa kayong sinasabi. Yung tatay at saka nanay ko, ganun eh. Hindi kami sinisirmunan. Nakikita lang namin, Catholic Women's League, choir sa simbahan. Mahalaga sa kanila. Hindi naman nila kami napapabayaan. Yung tatay ko, Knights of Columbus, Eucharistic Minister, walang sinabi. Nung sinabi kong mag-engineering ako, okay. Nung sinabi kong iwanan ko ang engineering, papasok ako sa Christ the King, okay din sa kanila. Pero noong tinakluban ako ng kadilimang hindi mo maubos maisip, depression palang tawag ngayon niya. Nung wala na akong mapuntahan, kasi science ako nagpunta sa calculus, at saka proof that there is no God, naging atheist ako sandali. Nung wala akong masangkalan, ay bumalik ako doon sa Diyos ng aking mga magulang. At sa June 23, 48 years na akong pare, maligaya ako dito sa pagpapare. Hinanda ng aking mga magulang. Na kahit hindi nila hawak yung aking puso, kahit tinalikuran ko pa yung pananampalataya na ikinintal nila sa aking isipan, noong wala na akong mapuntahan, bumalik ako doon sa kanilang Diyos. Nagpapasalamat ako. Kaya ipinagdadasal ko ngayon at samahan ninyo akong ipagdasal, lalo na ngayong panahon na mas mahirap na ang panahon ngayon Kailangan magtrabaho yung nanay at saka tatay. Minsan yung dalawa nasa Saudi at saka sa Dubai. Lola ang nag-aalaga doon sa bata na may rayuma na. Hindi na mahahabol yung bata kung 2:00 ng umaga naglalaro pa rin ng Mobile Legends doon sa computeran. Panalangin natin ang mga magulang na sana matugunan nila yung kanilang tungkulin. Binigay sa kanila ng Diyos yung responsibilidad na yan. Prepare the ground for the Word of God. Napakaganda na damitan ninyo yan, pakainin ninyo yan, paaralin ninyo yan. But as a Catholic family, yun ang pangunahin ninyong tungkulin. Hindi na mas maganda yung kaniyang cellphone dahil nag-Saudi ka. Hindi yan ang batayan. Hinanda mo ba ang puso ng bata para tanggapin niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Nagbibigay ka ba ng magandang halimbawa? Napakahalaga. Minsan kung ano-anong pinag-uusapan natin maraming seminar, how to raise your kids. Ito, sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. At ang aking paglapat ay the best way to prepare your children to accept Christ as Lord and Savior is to raise a Catholic family. Na naiiba. Hindi lang basta-basta. So nananawagan din ako sa mga nasa Catholic schools. Hindi ang batayan dyan, mas magaling kayong magturo ng English at saka STEM at saka MAPE at saka maganda din yan. Mas maganda ang inyong mga laboratory dahil Catholic school kayo. Pero ang pangunahin yan, may school ka na hinahanda ang paghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Pag ganyan, tapos may mga Katolikong pamilya din na gustong maghanda ng paghahasikan ng binhi, susuportahan yan yung mga Catholic schools. Nakikipagkompetisyon tayo sa iba, sa ganda ng ating laboratory, sa galing ng ating mga teachers. Napakaganda din po niyan. Pero ang pangunahin, Catholic school yan. Pinangalan sa mahal na birhen yan. Pinangalan sa mga santo yan. Sapagkat sinasabi ninyo, ito Catholic school, we are preparing the ground so that our kids will be able to proclaim that Jesus is Lord, sabi ni St. Paul. Kaya ipaubaya natin sa Diyos. Handa lang natin. Sa second reading, sabi ni Paul lakas ng aking loob. Alam ko na Diyos ang may kagagawa ng lahat ng ito. Susuriin natin ang ating budhi ngayon, Catholic families, Catholic educational institutions. Are we effective
in preparing the ground so that the young will be able to have personal experience of what it means to say, my Lord and my God, Jesus is Savior and Redeemer. Iyon ang ating ipanalangin sa misang ito. Panalangin natin lalo ang mga out-of-school youth, yung nasa ALS. Panalangin ninyo na makabigay kami ng 100,000 sa 100,000 ALS ng fully online learning. Titignan natin kung maipasok natin yung aking hinuhumili. Mamaya, galing-galing ko lang maghumili dito, tapos mayroon kaming school for out-of-school youth, hindi ko ginagawa. Panalangin ninyo yan, panalangin ninyo ang Catholic schools, panalangin ninyo ang lahat ng Catholic families sa daigdig na ito. Magsitayo tayong lahat at ipahayag natin na si Jesus, Panginoon at tagapagligtas, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na magpapatuloy ang paglago ng paghahari niya dito sa lupa. Ang paghahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig na nagsisimula sa mga pamilyang Katoliko at paaralang Katoliko. Ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan ng walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga naghihingalo, mga mahihirap at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manaming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan at gawin mo kaming karapat-dapat sa mga pagpapala mo
alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo, mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan. Iyong dinulutan ng banal na pakikinabang. Pagkaloob mong kami huwag magkulang sa iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-ira. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo magpakailanman. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng
Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipako sa krus, samantalang naghapunang kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa iyo, Ama, hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Sinasamo namin kami pagkabanalin mo, nagpapasalamat kami dahil minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo ng katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Honesto na aming Obispo, lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano, lalong-lalo na ang mga pamilyang Katoliko at paaralan na Katoliko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan, kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, Birhen ng mga maralita, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa ating Ama sa Langit na mapasa atin ang Kanyang kaharian ayon sa panalangin na itinuro ni Jesus, Panginoon natin at tagapagligtas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ang katawan at dugo na ating Panginoong Jesucristo, tagapagligtas ng mundo, namatay sa krus upang mapawi ang ating pagkakasala, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers habang or upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Kinibaong akong lawas na makiyatak sa inyong kaluwasan. Dawat akini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iulat sa inyong kahasayloan. Dawat akini sa akong handumanan. Nilangit mong kalanon, ilawat sa kabus. Ang saan nawa'y kapakyasan, salamat at sa krus. Kinimaong akong lawas na akong gihatak sa inyong kaluwasan. Dawat akini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iulat sa inyong
kini sa akong handumanan. Nilangit mong kalanon, itamang kalakat, kaninong aliyang kabilin, tabasok sa kalan. Inimaong akong lawas, ngakong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iulat sa inyong kabasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa lahat ng naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanang Katoliko sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na wakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkaluban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos.
Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Saints Arnold Johnson and Joseph Reynadimitz. Magsiupo po sumandali para sa ibang anunsyo. We are inviting couples who are celebrating their wedding anniversaries this year to join and participate in our third renewal of marriage vows or renewal ng bayan this coming June 27, 21 during our 8 a.m. Mass. Register via bit.ly/Shrine Renewal ng Bayan or message us in the Shrine's Facebook page. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayong lahat ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawaan ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawaan ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Tatanglaw sa ating pagyapa. Minsan ng buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. Kahit anong tindi ng hunos, kahit anong tindi ng dilim, may isang at mamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay, Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Ang lusayo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Gustos ka ng diwang banal, hingin ang aming payak na dasal.